Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ako po ba ay narinig? Yes po, Kahan. Ayan po, salamat. Okay, so ang aking share screen is okay. Ayan po, muli, ako po ay bumabati sa lahat ng mga kapatid natin sa buong kingdom, sa kingdom po ni Abba Yahweh, na natagpuan po ang headquarters dito sa Mount Zion, the New Jerusalem. Ako po ngayon ay nandito sa Ilocos chapter at magbibigay ng mensahe para sa araw ng Sabat na ito via Zoom. Pinabati ko po ang mga kapatid natin sa iba't ibang chapter, maging sa mga kapatid natin na sa overseas at ang ating pununggahan dyan sa Mount Zion at ating kasamangkahan na ralitan po ngayon at tayo po ay nagpupuri at nagsasamba sa ating dakilang hari na sa Abba Yahweh. Pinapabanal po natin ang ating araw ng Sabat. Ngayon po mga kapatid, bilang pagpapatuloy at sakaling mawakasan po natin ang mga ilalahad natin na katotohanan tungkol po sa kasaysayan na nakalipas sa isang maliit na sungay na kung saan nakasulat ito sa Book of Daniel chapter 7 verse 7 to 8. Atin pong alalahanin na ang maliit na sungay na ito ay tumubo nung ang tatlong iba pang sungay ay natanggal. Sumibol po ang maliit na sungay na ito at ito po ay sa pamamagitan po ng isang institusyon na kilala natin na the Roman Catholic Church. Okay? At ang maliit na sungay na ito ay naghagis at nagwasak sa kapangyarihan at pangalan ni Abba Yahweh sa kanyang mga piniling lahi, ang lahing Israelita. Tunay nga pa na nagtagumpay sila, maaari mga kapatid sila nagtagumpay sa mahabang panahon. Pero sa dakilang plano ng ating Abba Yahweh at sa paglalahad natin at sa pagtawag at pagpili ni Abba Yahweh sa atin sa kapanahunan ngayon, tayo po ay lumutang, tayo po ay sumibol at ipinagsigawan natin sa buong mundo at ipinakilala natin ang ating hari na si King Abba Yahweh. Ito po ang nagiging question title po ng aking ilalahad ngayong gabing ito. How does canon law and councils shapes and strengthen Roman Catholic religion and suppress the name of Abba Yahweh? When we say suppress, stop from spreading o pinigil ang pag-spread at pagkakakilanlan ng ating hari na si Abba Yahweh sa kanyang mga pinili, sa mga remnants, sa mga susunod na henerasyon ng kanyang mga piniling lahi upang ang pagpupuri sa kanya, pagkilala natin sa kanya, mahabang taon ang nakalipas, libong taon ang nakalipas na hindi po ito natunghayan. At there are 4 bullet points. Una, ang questions na ito ay nagresulta sa pag-outlaw, pagiging labag sa batas ang pagkakaroon ng Hebrew at hindi mga approve sa simbahan na mga pangalan ng Diyos o pangalan ng God na sinasamba ng Romano. Ito pa isa, itinataas po dito ang Latin Vulgate na higit pang nagiging mahalaga pa siya kumpara sa original Hebrew writings ng ating mga ninuno, mga sulat ng mga kahan, mga sulat ng mga propeta o Hebrew writings po ito. At ang canon law at ang council na ito ng Roman Catholic Church ay kinukondina ang lahat na mga kultura, paniniwala ng mga ninuno nating Israelita at ang maging buong katuruan ng Hebrew o isang uri ng practice ng mga Hebrew at ito ay tinataguriang isang heresy o isang rebellion against the Roman Catholic Church. At pang-apat naman, ang pagkakaroon ng
mga polisiya, batas sa Roman Catholic Church ay naiiba po ito sa pananaw at sa totoong kultura ng mga Hebro. Kaya nagkaroon ng Roman view or Roman world view versus Hebrew world view. Ito po'y kanilang na-define ayon sa kanilang panuntunan sa pamagitan ng canon law at maging sa councils na isinagawa ng Roman Catholic Church. Una, so the canon law did not just regulate the church. Ito po ay nag-create ng isang sistema na kung saan pinalitan po ang mga kasulatan ng ating mga ninong Hebro at ipinalit ang paniniwala ng mga Romano at identity o pagkakilala ng mga Romano at Kristiyano. So isinabatas po ito ipinatupad at ipinag-uutos sa buong Europa at karatig na bansa, maging sa bansang Asia sa mahigit 1,000 taon. Nagtagumpay sila niyan. So after that period of years, 1,000 years, hindi na sila masyadong namumblima kasi nawala na po sa kaalaman ng mga next generations ang pagkakakilanlan ni Abba Yahweh. Ang canon law kasama ang mga councils na ginagawa ng Roman Catholic Church ay nagiging basihan upang ang mga pangalan at titulo ng ating dakilang Abba Yahweh ay gagamitin lamang ang ibinigay nilang pangalan hango sa Latin at hango sa Grego na salita. At ito po ay nagresulta na ang salitang Hebro na Yahweh ng Yah o Yahawashai ay lantarang illegal at ito ay hindi katanggap-tanggap ng pamunuang Romano Katoliko. Tandaan po natin na ang kwento ng mga ninuno nating Israelita ay inagaw, kinopya at itinatranslate o isinalin sa lahing Griego at pagkatapos ang lugar, pangalan ng ating dakilang Abba Yahweh ay kanilang pinalitan. At dahil sa pagpapatupad ng kanilang paniniwalang Romano, sa sino man ang hindi sumang-ayon ito ay lantarang o tahasan na tinawag nila itong heresy o mga rebelde. Illegal ang ganong klaseng pagtawag ng pangalan o pagsulat ng pangalan. At yan po ay pinag-utos ng Romano Katoliko. Maliban pa dito, pirsahan po ito na ipinasamba ang kung ano man lang ang pinahintulutan ng Romano Katoliko na salita at maging ang kanilang pagpapatupad ay sadyang makapangyarihan po sila. Na-control po nila ito, nasa kanilang kapangyarihan, nasa kanilang kamay. Kung ano lang lamang ang lingwahe, which is la Latin language lamang ang kanilang pinahintulutan. Kaya nagkaroon ito ng interpretation barrier in the part sa mga susunod na henerasyon. At ang interpretation barrier na ito ay nagiging dahilan na hindi na masyadong inuusisa ng mga susunod na henerasyon. Na ito po'y naging dahilan na nawala na po ang katotohanan patungkol sa pagsamba, sa kapistahan, at iba pang mayamang kultura na mayroon po ang ating mga ninunong Israelita. Isang kultura, isang pagsamba, isang paniniwala na nakasulat sa Torah. At ito'y ipinag-utos ng ating hari na si Abba Yahweh. Ang pamamaraan ito ay naipura ang kasaysayan at pagkakilanlan, maging ang mga kasulatan ng ating mga ninuno, at ito po'y sadyang napalitan sa pamagitan ng pagkakakilanlan ng Romano imbes na pagkakakilanlan ng mga ninuno nating Israelita, mga Hebreong pagkakakilanlan. Sa sino man na mga gagamit ng totoong pangalan katulad ng pangalan ni Abba Yahweh ay maaring suspitsahan ito na nasa practice ng
pagiging Israelita, at ito po ay sadyang pinaparusahan nila at sila po ay pinapatay. Ini-execute, parusa, punished, and executed sa sinuman nagagamit sa tunay na pangalan ni Abba Yahweh. Mga kapatid, sa 2,000 taon ang nakalipas, sadyang hindi na nila magawa ang pamamaraan ng pagpatay sa atin sa pagsamba at pagtangkilik, pagsunod at pagtawag natin sa ating dakilang hari na si Abba Yahweh. Hindi na ito nila mapapansin gaano sa panahon ngayon. Kaya sa dakilang plano ni Abba Yahweh, nagiging busy sila sa ibang bagay. Pero tayo ngayon lumutang, sinamba, tinawag natin ang ating dakilang hari sa kanyang pangalan. Matagal na panahon na hindi nagawa ito kasi ito ay punishable at talagang death execution ang parusa sa tinumang gagamit o tatawag. Halimbawa po sa Council of Nicaea na nangyari noong 325 AD or Anno Domini or Common Era, ipinagpatupad ang paggagamit ng Greek at Latin titles lamang. Mga kapatid, that's 325 years AD. Ilang taon na po yan nakalipas? Kulang-kulang 2,000 po yan. So, ano pang iaasahan natin sa totoong pangalan? Sa patsalin-salin ng ibang henerasyon at mga kasulatan, nagkaroon ng ibang version ng Biblia, Greek at Latin titles pa rin ang ginakasulat, ang ginagamit. Wala na po ang alahaya, wala na po ang Yahawa, wala na po ang gahan, wala na po ang kapistahan. Ang mahalagang impormasyon na kailangan natin malaman or malalaman din sana sa mga ninuno natin na nauna pa sa atin. Dahil sa sobrang tagal na panahon itong pinapatupad sa pamagitan ng Council of Nicaea, sadya pong nawala po sa kalaman natin ngayon. Mga kapatid, marami po ang mga relihiyon ngayon na sila daw ay sumasamba sa Ama, pero ang pangalan ng Ama na kanilang sinasamba ay hindi niya tunay na pangalan. Sila daw ay sumasamba sa Ama, ngunit ang titulo o pagkakakilanlan ng Ama na sinasamba nila ay Diyos or God or Lord. Hindi po pangalan ng ating Ama, hindi po titulo ng ating Ama. Kaya po mga kapatid, naiiba po tayo sa panahon ngayon. Kumbaga, maliban sa treasured position, we are peculiar person upon the face of the earth. Talaga pong sadyang naiba tayo. Dahil ang pagsamba natin sa ating Abba Yahweh ay may kasama sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Inquisition manuals classified use of Hebrew names of God as heresy. Talagang ito po isang kautusan. Nasa manual, direktiba, memorandum, at ito'y documented na ipinapasa sa mga bagong henerasyon ng mga kaparian, bishops, o lahat ng clergy ng Romano Katoliko na maging manual po yan na magagamit lamang ng Hebrew names of God. At kung sino man ang hindi susunod doon ay considered as heretic or heresy. Okay? Maliban pa nito, noong 382 to 405 AD, nasabi natin, to si Jerome produced the Latin Vulgate and canon law eventually declared it the only legitimate scripture sa kapanahon na yun. Okay? So, kinupya ang pagkakilanlan, pero wala nang iba. Kumbaga, dahil itong legit, ito ang official, ito po ang, shall we use the term, may authority. So, ano pa ang magiging kapamaraanan ng iba na sabihin na nating nagsusumikap na sundin ang kulturang Hebrew at paniniwalang Hebrew, hindi na po naging official. Mayroon po tayong Council of Carthage noong 397 AD o mayroon silang Council of Carthage. Ayun po yung Council of Carthage na yun ang nag-approve sa Vulgate Canon. So, naging official, no? Ang Council of Toulouse noong 1229 AD, ipinagbabawal sa mga ordinaryong tao ang pagkaroon ng iba't ibang salin ng kasulatan maliban lamang kung ito'y Latin na nakasulat.
Okay? So, 1229 AD, medyo on the later part. So, kung mayroon bang writings ng 700, 500, 300, paano pa makasurvive sa panahon ngayon? Noong 1229 AD, ito'y pinagbawal. So, ibig sabihin, kung mayroon mang makasulatan na hindi Latin, sinira yun. Wala na, hindi na po na yan makarating sa panahon ngayon. Mayroon pang later part ng Council of Trent, 1546 AD. Muli sinuportahan ang formal declaration at pagkakanan ng Latin Vulgate Bible na isa katuparan between 382 to 405 AD. Okay? The only authentic, so only, yun lang daw, authentic Bible, 1546 writings na authentic ayon sa ipinalabas kasi ito na authentic ayon at yun di ang totoong kwento ng mga Israelita. Kung ano man ang nakasulat sa Vulgate Bible na isinabatas, kumbaga naging kinakanonize in the Council of Trent 1540, yun po yung authentic. So ibig sabihin, hindi mo na sa panahon na yan onwards, hindi po na pwedeng sabihin na hindi yan ang totoong kwento ng mga ninunong Israelita. Hindi yan ang totoong manner ng pagsamba. Hindi yan ang pangalan kasi ito po nagiging canonized po nila as the only authentic. Wala namang iba pa na translation sa panahon ngayon. Ano pang nagawa? Paano ito nagpapatibay sa Roman Catholic Church ang Latin Vulgate versus Hebrew text? Kasi kinukumpare po natin ang Hebrew na kasulatan o writings versus the Vulgate na nakanonize na Biblia. So it cut off believers from the original Hebrew text. So yung mga naniniwala sa original Hebrew na kasulatan ay natigil po ito at nagkaroon ng discovering contradictions, mayroong pagkakasalungat at ito po ay lantarang nagiging questionable po, pero hindi po ito nagtagumpay sila dahil sa maingat at matapang na pagpapasunod ng batas ng Romano Katoliko. Okay? So, yung theology, yung Latin Vulgate versus Hebrew na kasulatan ay hindi po namamayagpag ang Hebrew text. Okay? Nangunguna po ang Vulgate dahil ito po ipinag-uutos nila na may kasamang pananakot at kapangyarihan. Maliban dito, ang mga pari lamang ng Katoliko na nakapag-aral ng Latin, ang siya lamang ay pwedeng mag-interpret. Paano mo nga naman maintindihan yan kung Latin, kung ang salita mo ay hindi Latin? So, paano mo sabi na mali yan at tama yan? At kapag i-interpret mo, wala kang kapangyarihan i-interpret ito. Dahil ang mga Katolikong pari lamang ang may kapangyarihan na i-interpret into, palagay natin, from Latin to Cebuano, from Latin to Tagalog, from Latin to English. Sadyang mga priest lamang ng Roman Catholic Church ang may karapatan na mag-interpret nito. Samantalang panahon ni King Ptolemy II, ang pag-interpret mula sa Hebrew papunta sa Greek ay sadyang nagpatawag pa ng mga scholar o mga sabihin, tinawag silang scholars pero actually ito po yung mga dalibhasa sa katuruan ng Hebrew at kasama po dito si Kahan Eleazar. Pero dito, sa panahon nito, only the priest, sila lang po. Kaya po ito nagbigay po ng control sa kanila tungkol sa tinatawag na nilang doktrina at nawala na po ang batas, nawala na po ang covenant kasi nangingibabaw na po ang doktrina na ipanatupad ng Romano Katoliko. Ano pa dito nangyari? It allowed Rome to define the meaning of words. Dahil sa kanila, sila lang ang pwede mag-interpret from Latin. Baka siguro doon sa Latin, mayroon pang kunti doon na tama sana, pero dahil sila lang pwede na mag-interpret, kaya katulad ng Christ, Lord, at iba pa, na kung saan, hindi na ito kayang kontrahin ni naman. Kasi ang pangunawa nila sa Latin words ay wala, at wala pa silang karapatan, kapangyarihan interpret ito. So, ito po yung control sa kasulatan. Yung kasulatan na yon na Bible na tinatawag na rin nila na Scripture. Pero sa atin, hindi natin siya tinawag na Scripture. Ito po yung tinawag natin na writings, Hebrew text,
kasulatan, kautusan, covenant at batas ni Abay Hawa. Hindi natin ito tinawag na doktrina, hindi tayo natin ito tinawag na scripture. Ito po'y kasulatan o mga text galing sa Hebrew. Okay? Ang Roman Catholic Church ay nagkukondem sa Hebrew Torah. Yung mga writing sa Hebrew ay kinukondem na ito at tinatagurian po ito, tinatagurian na practice ng heresy. Okay? Dahil dyan, marami po na mga canon laws at direktang inaatake ang mga Hebrew practice. Nagkaroon ng council, and out of that council, mayroong naipanday na canon law. Okay? So, ang council kasi, samahan, gathering ito in council, persons, officers of the Roman Catholic Church. At kung anuman ang kanilang pagkasunduan, yun po yung tinatawag na canon. Okay, so Council of Laodicea, ayon sa nakasulat sa Canon number 29, nagbaban o pinagbabawal po ang sa buhay na mga ninuno natin ng Sabat o banal na araw ng Sabat na pangilin at ipinapatupad ang Sunday. So, yan po ay canon law. Canon number 29 during the Council of Laodicea. Banning the Sabbath, the original Sabbath worship of the Israelites, and lantaran at tahasang ipinatupad ang pag-worship o replace po sa totoong araw ng Sabbath sa araw ng Sunday. Kaya nga mga kapatid, di ba, kung basahin mo yung doon sa nakalagay sa New Testament in the Acts of the Apostles, o anong araw sila nag-worship o nag-Sabbath kuno, ginawa nilang first day. At kung titinan po natin sa Biblia, sa kalendaryo ng Roman calendar o Gregorian calendar, the first day is Sunday. So nagtugma yung sinulat nila doon sa Acts of the Apostles in the New Testament dito sa nakalagay sa Canon 29 ng Council of Laodicea. Ano pa? Canon number 37 to 38. Ang lahat ng mga kapistahan ng Hebrew Festival. Ito, nilagay po talaga natin, mga kapatid, kung anong canon number, anong rule ang sa katuparan out of that Council of Laodicea. Anong ipinagbabawal? Ang mga festival o kapistahan na ipinagdiwang ng ating mga ninunong Israelita, mga Hebrew Festival. Isinabatas that has been a rule, and that rule is called the canon law. Fourth Lateran Council 1215 forced Israelites to wear badges and hunted secret followers. So mayroon pa rin, ibig sabihin mayroon pang mga kunti-kunti. At of course, kasama na po dito, actually, tinatawag ito na mga Jew or Jewish, no? Pero mga kapatid, ang alam natin ang Jewish na term or pagiging Hudyo ay itinawag lang po yan, ipinangalan lang po yan sa mga ninuno nating Israelita, particularly doon sa mga ninuno natin na punta sa Egypt. Sila po yung unang tinatawag na mga Hudyo. At sino bang nagtawag sa kanyang Hudyo? Hindi naman pinangalanan sila ng ating ama na Hudyo. At yung word na Hudyo or Jew na yun in the history, yan na po yung ipinapalit doon sa mga Yasharal o mga Israelites. So, nagiging Jew, remember, lahat kasi na term, lahat na titulo, lahat na pangalan, pinalitan po nila. Ultimong lahi, race ng ating mga ninuno ay naging Israelites at or instead of Yasharal. And later on, because of pagkaroon ng paniniwala, tinawag na Jew or nagkaroon pa ng religion na Jewish religion. Okay, naiiba, no? And then, alam niyo pa mga kapatid na mayroong Inquisition law? Ano ang Inquisition law na ito? Treated Torah keepers as heretic punishable by death. Klaro, lahat na nananatili sa Torah or sa batas or sa mga kapistahan or sa mga kautusan na ipinagdiwang at sinusunod ang mga batas at covenant na sinusunod ng ating mga ninuno ay subject, ay saklaw sa tinatawag nila na Inquisition law. At ito po ay considered heretic as usual at
ang kaparusahan po nito ay death. Kaano kasama ang Romano Katoliko? Para sa mga leaders dyan of the Roman Catholic Church, I'm telling you, noon pa man ang mga ninuno nyo, ang mga future, nauna pa mga opisyalis nyo sa simbahan nyo, kaano kayo kasama? You are going to kill and punish yung mga Israelita sa kanilang paniniwala para masunod lang kayo, punishable by death. Saan kayo kumuha ng authority sa sarili nyong pamamaraan dahil sa kagustuhan ninyo na mas gustuhin nyo na ang pagsamba ay sa pamagitan ng Diyos, sa pamagitan ng God, sa pamagitan ng Lord, sa pamamagitan ng mga paniniwala at kultura ng mga Griego at hindi paniniwala ng mga Israelita. Dayasharan. Gusto nyong talagkilikin ang paniniwala ng Griego tapos idaan nyo sa patayan? Nasaan yung pagiging makatao? At yan ang kasaysayan ninyo. Yan yung katotohanan at yan ang paniniwala na mayroon kayo ngayon. At ganun kayo kasama noon pa man. Mga wala kayong puso. Tapos yan kayo ngayon. You are going to tell us kayo ang tama. Kayo ang nag-canonize ng Bible. Yes, kayo. Pero ano ang kasaysayan bago na-canonize ang Biblia na yan? Yan ang kasaysayan kung sino kayo. Ano pa? Sa pag-condemn ng Romano Katoliko sa Torah practices or Hebrew Torah practices ng mga Israelita na kinonsidered as heretic. Kasino man, anyone following Torah practice, whether Israelites o kung mayroon mang mga sabi natin na inganyo na mga hintil o mga foreigners in the land. Bakit? Mga kapatid, mayroong pag intermarriages na nangyari or mayroong mga foreigners or Gentiles na nakipagmingle o nakatira sa lupain in the passing of time, no? Kasi wala naman na doon ang kapangyarihan ng mga Israelita in control of Jerusalem, okay, or Jerusalem. Wala naman control doon is Romans. So maraming foreigners and Gentiles, baka sakaling mayroon man na mga hintil o foreigners na inganyo at nagnanais na magsamba, mag-worship katulad ng mga Israelita. Anong tawag nito sa kanila? Kay Gentiles man o mga Israelites, they became criminals according sa kanilang batas. Ito po ay naninigurado o nagbigay ng kasiguraduhan na ang Roman na kalendaryo sa pag-celebrate ng kapistahan nila, kung ano man ang pista na inintroduce ng Roman festival, katulad ng pagsamba ng araw ng linggo, instead of the original 7th day, according to the calendar ni Abay Hawa, naging Roman calendar ang basihan, imbes na kalendaryo ni Abay Hawa. Ang pagkakaroon ng mga Easter celebration, mayroon pang Easter egg hunting yung iba dyan. Wala naman sa Torah, wala naman sa paniniwala at kapistahan na ginagawa ng mga Israelita. At mga Christmas na ginawa pa noon, nananatili po ito. Bakit nananatili ito hanggang ngayon? At mayroon niyang Sunday worship, mayroong Easter Sunday, mayroong Christmas na nanatili hanggang ngayon. Dahil kinukundem po ng Roman Catholic Church noon. Dahil sino man ang nagagawa ng kapistahan ayon sa Hebrew ay considered as heretic. Na-survive po nila yung kanilang mga kapistahan at mga practices. At ito po yung iilan sa sinasabi natin. Ano pang nangyari dito? It eliminated communities practicing Israelite customs. Yung mga ninuno natin na ang pag-condemn ng Roman Catholics sa Hebrew Torah practices, yung practice ng mga Israelita, ay nagbibigay ito ng daan na ang mga ninuno noon ay mawala sa tamang pagsamba, tamang pag-worship. At ano po ito? Yung katulad ng nasabi natin kanina, Sabat, maging batas, dietary law. Kaya mga kapatid, hindi nagiging bawal ang pagkain ng mga unclean food. Dahil sila po ang namamayagpag na lantarang kumontra. So patunay po ito mga kapatid na talagang bawal kainin yun.
That's why nagkaroon sila ng pagpapatupad at they enforce na sino mang mag-observe ng dietary laws ay criminal. Take note, they are considered criminal. Kung hindi ka kakain ng baboy, criminal ka. Kung hindi ka kakain ng mga shell foods, criminal ka sa patingin ng Romano. Dahil yan ang kanilang pinag-utos, yan ang kanilang batas. Anong klaseng mga lahi ito, mga kapatid? Anong klaseng paniniwala ito? Napaka-satanic nila. Okay? Ano pa? Yung mga pangalan at panalangin at dasal. Kapag ginawa nila ang panalangin, gagawa ka ng pangalan sa mga anak mo na may kinalaman sa kultura ng mga Hebrew, kaya naging Joseph na yung mga pangalan, naging John, nagiging James na, nadamay pa ako, Alexander. Dahil kapag magpangalan ka ng Hebrew na pangalan, kriminal ka ayon sa pamamaraan ng pagpatupad ng Romano Katoliko. Ano pa? This forced the whole empire to practice Roman Christian religion, not a Hebrew one. Dahil sa kapangyarihan na mayroon ang Romano Katoliko, ayan, namamayagpag po ang kanilang mga kagustuhan at nasunod po ito. At ito po ay naging basihan na namawala talaga sa kaalaman ng mga lahi natin ang pagkakakilanlan kung sino sila. Ano pa? Ang canon law ay nagtuturo na ang simbahan at hindi ang mga Hebrew text o Torah ay ang may final authority, ang makapangyarihan. Could you just imagine, it is now the Bible, the scripture na mayroon po ang Roman Catholic ang mayroong final authority. Kung wala na po ang Hebrew Torah, kinupya lang nila ang kultura, ang kwento ng mga Israelita. Tapos sila na ngayon may final authority. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano ang mga doktrina na ipinapatupad sa pamamagitan ng canon law? Ulitin ko, ilan sa mga doktrina na ipinapatupad sa pamamagitan ng canon law. Una, only the church can interpret the scripture ng Biblia nila. Okay? Ito ba may sabi, salvation comes through church sacraments. So mayroon man sila sacraments. Dati man din akong Katoliko, mayroong sacrament. Yung pakakainin ka ng isang tinapay na manipis, na walang libadura, tapos may nakasulat doon, no? Tapos yun tinawag na sacrament. Doon ang salvation. Wala doon ang salvation, mga kapatid. Malinaw po yan sa kasulatan. Ang salvation, pagsamba kay Aba, paghandog, pagkaroon ng pagsunod at pagiging tapat sa kubinan. Wala pong sinabi doon sacrament. Pero yan ang sacrament na mamayagpag. Dahil yan po ay lantarang ipinag-utos. Kasi mas may authority daw ang kanilang scripture over Hebrew Torah or Hebrew text. Ano pa? The Pope is the supreme spiritual authority. Ayan, ganun ka makapangyarihan yung Pope. Kung anong sinabi, alam mo ba, na para na sa kanila, have you heard the term na the Pope is infallible o hindi pwedeng magkamali? Grabe. So, lahat na sasabihin daw niya, tama, kasi kailanman daw ay hindi pwedeng magkamali ang Pope. And that is a doctrine of the Roman Catholic Church. At huwag i-deny, kasi may kapatid akong nasa paniniwala nila na ganun ang talagang kanilang ipinanindigan na kailanman ang Katoliko na ang Pope ay hindi nagkakamali. Okay? So, ang tradisyon ng simbahan ay yan ang scripture nila. Okay? Yan ang basyan. At dito, ang hindi pagsang-ayon, maulit nating sinabi, ang hindi pagsang-ayon sa simbahan ay isa kang heresy or heretic. Okay? So, ito po yung mga iilan sa tinatawag natin na worldview sa Hebrew, original Hebrew worldview versus Roman worldview. Dahil sa pag-condemn nila ng Hebrew Torah. Ano ba? Ang authority na nakasulat sa Torah ay ito po ang tinatawag Torah and Covenant Law. Yan ang authority. Of course, galing kay Abba Yahweh. Pero sa Roman worldview, ito po yung authority na gagaling sa church at saka leadership nila from Pope, bishops, Pope, cardinals, bishops, at iba pa.
Okay? So ang pagkakilanlan, identity, ano ang totoong identity? Yasharal people or Israelites. Pinago nga Israelites, Yasharal people. No? Pero ano ba ang identity naman sa Roman worldview? Universal Catholic. Okay? Ano pa? Sa covenant, ang covenant between Abay Hawa at ang mga Israelita, Yasharal. Pero doon, ang covenant defined by Rome, not by Israel, not by the agreement o covenant between Abay Hawa and the Yasharal. So, naiiba po. Wala na po talaga. Naiiba na po ang pananaw sa Hebrew versus the Roman worldview. Okay? Pagpatuloy sa pagkondem, bakit ang pagkondem ng Hebrew Torah practice ay nagbibigay ng nagpapatatag ng simbahang Romano Katoliko? Una, the church became more powerful than kings, nations, scriptures itself. Okay? Mas makapangyarihan pa sila. Bakit? Eh di ba, kapag pumunta dito si Pope noon, luhod si Erap, blessed din sino to? Sa time ba yun ni ni FBR, no? Talagang sunod-sunod sila, no? Luhod, bless sila, mano sila, under sila. So it's centralized power in the hands of bishops and the Pope. Nandoon klaro define ang kapangyarihan at authority at nabura ang makasaysayang at nabura ang kultura at pagkakilanlan ng mga Israelita at ito po ay napalitan ng pagkakakilanlan ng Romano Katoliko. At ganon din, anyone, sino mang magkukontra, magsimula muna, kung kukontra ka sa katuran, heretic ka, magsimula muna sa excommunication. Ibig sabihin, tanggalin ka sa membership ng simbahan. Okay? O kaya, ikulong ka. And then, nasa kulong ka, i-tortured ka hanggang sa patayin ka. Okay? So, itong pamaraan na ito, nagkakaroon ng system ang Roman na mahirap na kontrahin. This made the Roman system nearly impossible to resist dahil because of their power. Kita mo ang mga kings under. Diba? So, paano mo kontrahin? Very powerful at namamayagpag sila. Matagal po sila na hindi sila makontra-kontra. Later on, nagkaroon ng kontra. Nagkaroon nga ng Protestant. Nagkaroon nga ng Adventist. Nagkaroon nga ng Methodist. Nagkaroon ng Baptist. Nagkaroon ng born again. Anong gamit nila? Canon Bible din. Di yung kasaysayan, yung pangalan na inintroduce, mga titulo, lugar, pangyayari, kapistahan, yun din ang nasunod nila. Kaya yun ang sinabi natin. Lahat ng Christian religion, walang pagkakaiba sa Roman Catholic kasi sumusunod lang po sila sa canon Bible ng Roman Catholic. Tayo po'y naging iba. Ang Biblia, mga kapatid, na nandyan ngayon, is only an aid for us to know the truth of Abay Hawa. Nagiging basihan po natin yan na malaman po natin ang katotohanan. Yan ang naging tool, aid for us sa atin. Okay, so gusto ko magbigkas dito ng ilang mga councils pa. Ano bang nagagawa ng Fourth Lateran Council noong 1215 AD? Ito po described as one of the most powerful councils in Catholic Church history. Bakit? Because it forced of Israelites limited their worship, learning culture, made Hebrew language worship and Torah devotion practically illegal in Catholic territory. Lahat na mga nasasakupan ng Roman Catholic, hindi pwede. Nangyari po ito 1215. Okay? And later part, alam naman natin na 1521, napunta dito ang mga Kastila. And then until such, naging successfully nakapag-occupy sila. So, ang influence ng Fourth Lateran Council na ipinagbabawal ang practice ng mga Hebrew sa lahat ng mga Catholic territories. Bakit? Totoo na under tayo ng Spaniards. But alam naman natin na Spaniards sa makapangyarihan na Romano, alam naman natin na lahat simbahan nandoon katabi or kaharap or sa likod or katabi, malapit mismo sa simbahan kasi nandoon yung influence of leadership. So, although we are a vassal state or a colony ng Spanish
government or Spanish Empire o kung ano man yan, colony tayo. Pero in the same way, we are considered an extension ng Catholic territories. Kaya yung pinatupad ng Fourth Lateran Council, nagtuloy-tuloy po yan. O anong nilaman? Canon 68. Ang Canon 68 na nakasulat sa Fourth Lateran Council, anong sinasabi? Mandatory identification of Israelites. Kailangan ma-identify yung mga Israelites. Dali lang natin. Pagpunta ng mga kasila dito, alam na agad nila. Bakit? Nagsasamba kay Aba Yahweh ang mga ninuno. Easily identified ang mga Israelites. At ni-require ito na that time, mayroong mga badges, may identifying marks para pagbawalan ang mga Israelita na gagawin ang kanilang mga kultura. Nilagyan ng marka, nilagyan ng identity. Ayan, Israelites yan. Kapag nakita nila na marking sa Israelites, ops, bawal yan. Hindi pwedeng gawin nyo yung ganong klaseng pagsamba. Hindi kayo pwedeng maghandog. Hindi kayo pwedeng manalangin, mag-blow kayo ng shofar ninyo. Bawal yan. Okay? Kasi naka-identify, nagkaroon ng mark. Ano pa? Canon 69, ano nakasulat? Ban on Israel's public office. So, mayroon naman talaga ang ating mga ninuno o sino man tao, mayroong minsan kakayahan to excel in the society or to excel in the community. Hindi ka pwedeng bigyan ng leadership position. Okay? Bawal. Okay? Kasi maging influential ka at maging hadlang ka sa kanila. So, kita mo kung paano nakakahon ang kanilang mga plano sa mahabang panahon. Okay, ano pa? Canon 70, forced conversion restrictions targeted Hebrew believers practicing Torah. Canon 70. Talagang pwersahan na dapat sila ay may ma-convert sa Roman Catholic belief system. At kung ano yung mga bawal, naka-identify po yan sa Canon 70. Okay? Ito po yung pinapakita mo, kapatid, mga ilan-ilan sa mga councils. Okay? Sobrang dami niya, no? Nagsimula na 325. At mayroon pang Second Vatican Council, pinakalitin, 1962 to 1965. Okay? Iba-ibang mga council. So, ang lahat ng mga council na pinag-usapan natin kanina, kasama po yan na lista dito. So, iba-iba po ang canon law. So, ano po ba pagkakaiba ng council? So, a council, isang sa pagpupulong ng Pope o mga bishops at iba pang mga church leaders. Sa kanilang pagpupulong, kaya nga council po ito, kaya nga di ba sabi natin yung word na council, nagaya sa government natin, mayroon tayong council sa barangay, no? Mayroon tayong mga councilor, tapos mayroon tayong council sa bayan or sa city or municipal, no? Nandoon yan, nagaya yung word na council na yan. Okay? So, anong ginawa nila sa council? Ayusin nila yung mga hindi nila, mga disputes o anumang mga conflict na mayroon po sila. At sila po ay magkaroon ng desisyon para sa simbahan. Yun po yung council. Gathering po yan sila. Halimbawa po ng mga councils na ito ay yung Council of Nicaea, Council of Trent, at marami pang ibang council na kung saan pinagtitipon po sila, pinag-usapan nila ang mga issue patungkol sa Roman Catholic Church or the Roman Catholic religion. So kung mayroon mang mga hidwaan o mayroon mga kumukontra, may mga rebelde, may hindi sumang-ayon na grupo, bansa, ayan, kasama po yan sa pinag-usapan in their council. Okay? So ano po ba ibig sabihin na in that council, mga kapatid, in that council, in that meeting, in that gathering of bishops, nabuo po yung tinawag na canon. So there is a council. Sa Council of Laodicea, there is a canon. The Council of Nicaea, there is a canon. So in that gathering, nabuo yung tinatawag nila canon law. Okay? So canon is an official rule or law that comes out of the council. Bilang product ng council na kanilang sinang-ayunan, kanilang pinagdebatihan, kanilang pinagkasunduan, yun po yung tinatawag na canon. So nabuo ang canon sa pamagitan ng council. So yung canon na yan, isinusulat yung napagkasunduan na batas na kanilang ipagtupad. It is the decision written as binding law for the church.
batas na po yan ng simbahan. So kung ano man ang batas nila doon about heresy, hindi po yan natanggal hanggang ngayon. There is still a law of heresy. Kung mayroon man siyang Inquisition law known as canon, there is still an existing Inquisition law hanggang ngayon kasi wala man silang ginawang amendment o cancellation sa mga canon law na kanilang napagkasunduan noon through their council. So ang canon is the resulting rule. Kaya na sinasabi, Canon 29, ipinagbawal ang pag-observe ng Sabat. Okay? Pwersahan na ipanatupad ang pag-observe ng Sunday. Canon po yan. At nabuwang canon sa pamagitan ng council. So ngayon, sa kunti na lang po, pag-usapan natin halimbawa ng iba't ibang council at mga canon na na-declare nila. So council, balikan natin, Council of Nicaea, nag-replace po ito sa, halimbawa sa canon na patuwa, replace Hebrew Passover with Roman Easter. Okay, wala nang Passover. Ang nilagay Easter, kaya yung Easter Sunday nila, dapat nag-Passover. Okay? At declared Hebrew date setting detestable. Ibig sabihin yung masyadong makasalanan o karumal-dumal o marumi o hindi kaaya-aya. Lahat ng mga Hebrew date o mga pista talagang detestable yan patingin sa kanila. Standardized Greek Latin titles for God and Christ, yan po ay nakasala. Canon po yan siya during Council of Nicaea 325 AD and began suppressing Hebrew biblical traditions. Mayroon silang canon na unti-unti nila or sinimulan nila na ipagbawal ang mga traditions na mga Hebrew. Mayroon tayong mga surviving Hebrew, mga kapatid, ng panahon na yun. Pero nagkalat man sila, na-identify ba sila sa buong mundo kung nasaan sila? Dahil mayroong council, yun ang pinapatupad ng Romano Katoliko. Kaya talaga namang pwersahan na ginawa ng Romano Katoliko na mawala talaga ang kultura, pagsamba at kapistahan na ginagawa or dapat mayroon po ang mga Israelita. They really would like to erase the memory of the Israelites' customs and traditions. Pero hindi po sila nagtagumpay kasi nandito po tayo ngayon. Namamayagpag sila noon, namamayagpag din tayo ngayon. Ano pa? Ano ang nagawa sa Council of Nicaea? Ano ang canon doon? Ito ay most important anti-Hebrew council. Ang Council of Laodicea. Ano yan? Canon 29, yung kasi nasabi natin kan. Ano pa? Canon 37 at to 38, ban Hebrew festivals. Nasabi na po natin. Canon 16 at saka Canon 59, ban Hebrew books, Psalms not authorized by Rome. Diba? Kailan to? 363 to 364 AD. So kung mayroon man sana nakalusot o mga kasulatan na naitago man o naitakas man ng ating mga ninuno o nanatili sa kanilang posisyon, ay pinagbabawal po ito mga Hebrew books na ito. Not authorized by Rome. Canon po yan 16 at Canon 59. Kailan? Noong Council of Laodicea. Ano? This council removed Hebrew identity from early believers. Noon pa man. No, ang pagkakilala ng mga Israelita noon pa man ay naitanggal po nila through that Council of Laodicea. Council of Rome through 382 AD. Early formation of canon under Pope Damascus. Naalala niyo si Pope Damascus na siya ang nag-commission kay Jerome, Father Jerome. So Pope, powerful ang Pope. Inutusan ng isang pari niya na si Father Jerome to produce the Latin Vulgate replacing Hebrew writings o Hebrew scrolls. Yan nakalagay, kapatid, Hebrew scrolls. Mayroon, pero kailangan alisin. So, kaya nga kinakanonize nila at ginawa nilang official and the only authority. Diba? At hindi pwedeng basahin na yung mga Hebrew text na yan, Hebrew scrolls na yan, Hebrew writings na yan, kasi lantarang ipinagbabawal po nila. Sa Council of Hippo noong 393 AD, ano ang canon na nagawa nila? Listed the Roman canon same as the Catholic canon today. Na-reject po ang Hebrew at saka mga kasulatan din ng mga ninuno na tinawag na Nazarian writings.
Kasi mayroong nag-exist. So, kailangan ipagbabawal. Bawal. Okay, ano pa? Na mga councils. Sa Council of Carthage, itong, di ba sabi natin mula sa Council of Nicaea, na finalize kasi yung Biblia noong Council of Carthage. So nag-finalize the canon, declared only Latin books as authoritative. Hebrew versions becomes non-authoritative. Wala ng silbi ang mga kasulatan na yun. Kailangan, ang pwede lang, ang may authority o authoritative acceptable only is yung Canon Bible o the Latin Vulgate Bible, kasi yung Latin Vulgate na finalize ko dun sa Carthage. Okay, Council of Carthage. Okay? Ano pa? Reaffirm earlier canon, nagkaroon ng another council sa Carthage, sinusupport at pinagpatibay at sinasabi na yung dating na pagkasunduan ay still existing. Strengthened Roman control over scriptural transmission at iba pa. Yung paglaganap na control po nila yun. Third Council of Orleans, 538 AD. Okay? Naulit pa yung criminalizing resting on Sabbath. Dati, kung pinagbawalan sila na mag-worship during Sabbath, ito, kapag magpahinga sila during Sabbath, hindi na nga sila nakapag-worship, magpahinga na nga lang sila, magkapatid. Kasi kung mag-worship sila, halata, nakikita, nag-blow-blow ka ng shofar, nakikita na maghandog ka. O di, sige, hindi na nila nagawa kasi gusto pa nila manatili kay Aba. Magpahinga na lang sila. Hindi na lang sila makapag-worship, at least nakapahinga sila. So, ultimong pahinga, mga kapatid, nagiging kriminal ang ginagawa. Ano ba klaseng mga tao ang mga pamunuan ng Roman Catholic? Ang isang mga taong naniniwala sa pagsabat, magpahinga na lang sila, tatawagin silang kriminal. Ha? Ibang klase din ibang klase din ang Roman Catholic. At ang problema, yung mga ganito na mga councils at canon, hindi nyo po alam, kayo mga Katoliko dyan na nagsamba-samba, hindi nyo alam nga ganon ang pundasyon ng simbahan po ninyo. Hindi nyo alam kung gaano po kasama ang simbahan ninyo against the true Israelites, against the Yashral, against the covenant and the chosen people of Abayaw. Wala kayong alam. Ngayon kami, nagsasalita kami ngayon at lantaran at tahasan namin sinasabi sa inyo kung ano ang simbahan ninyo noon pa man nung ito po'y nagsimula at gaano ito kasama. Ang problema na lang kung tanggapin ninyo at magalit pa kayo sa amin. The truth hurts. You know what? Kayo dyan, marinig mo kami. Hindi po kami matatakot sa inyo. Mananatili kami at maninindigan kami na sabihin ang katotohanan. Kasi ito yung katotohanan. Ginagawa namin ito, hindi para sa sarili namin, para sa aming hari na si Aba Yahweh, para makilala siya sa buong mundo at ng buong lahing Israel sambahin siya. Magagather po kami. At alam po namin kung papaano naging tapat si Aba Yahweh sa kanyang pangako noon sa pagiging masunurin ng aming mga maninuno. Ni minsan, ang pagkakataon, hindi po nagwagi ang kalaban. Kailangan lang po susunod po kami kay Aba Yahweh. Susunod lang po kami sa kanyang mga ipinag-utos. Ipabanal po namin ang araw ng Sabat. Gagawin po namin ang kapistahan. Maging tapat kami sa kapinan. Wala po kayong kapangyarihan na matalo kami. That is our word against you. So, no matter ano man ang pamaraan na pag-attempt nyo to destroy us, you will not succeed because Aba Yahweh is with us. At kung ano man si Aba Yahweh noon sa mga ninuno namin noon, ganon pa rin siya ngayon. Sa kapanahunan ngayon, sa mga tao, sa mga pinili niya na nagsamba at kinikilala po siya. Ganon po ang ating panindigan, mga kapatid. Kung kinikiminamalays po nila ang resting ng Sabat noon, kami ngayon, nagpahinga kami sa araw ng Sabat, nagsampa kami sa araw ng Sabat, hindi nyo kami mapipigil. Hindi kami matitinag kung anumang kapangyarihan mayroon kayo ngayon. Okay? So yung Council of Orleans na ito noong 538 AD, forced population to keep Sunday only. At talagang hindi na po sila. Talagang Sunday lang po ang pwede nilang sundin na Sabat. Wala na silang choice. Hindi na makapagsamba. Hindi na sila makapagpahinga sa totoong Sabat. That's the wickedness mayroon po ang Roman Catholic Church.
during the early foundation years ng simbahan po na sinasamba po ninyo, na pinaniwala ninyo. Okay? At yung ibang relihiyon dyan, kung ano man yung mga ipinapatupad na nakasulat sa Biblia, sinusunod nyo lang po. Kaya wala po kayong pagkakaiba sa kanila. You are just a product ng Roman Catholic Church. Bloodline lang din kayo sa paniniwala ng Roman Catholic Church. Kaya kayo, kahit anong gagawin ninyo, hindi kayo magkasundo. Pareho naman Biblia ginagamit nyo. Nag-iba-iba lang yung pagka-English dyan. Pero tingnan nyo, hindi kayo nagkasundo. Kasi mali pa sa simula pa lang yung Biblia na naging basihan ninyo, noon pa man, dami ng mali. Marami ng mikos-mikos, marami ng pagbabago at corruption na ginagawa noon pa man. Okay? Pagpapatuloy tungkol sa mga councils na mayroon po ang Roman Catholic Church. Council of Trent, later part, 1545, most important Canonization Council. Bakit? Officially declared Latin Vulgate the only authentic Bible. Inulit actually nila, pan other translations. Okay? That time, no? 1545, walang ibang translation, dapat Latin Vulgate lang. Pero ngayon nagsagumpay ngayon ko kapit. Pero bakit nahayaan? Kasi after all, kahit nagkaroon man ng King James Version, nagkaroon ng King James International, magkaroon ng Common English Bible, nagkaroon ng New International Version. After all, Diyos din naman ang sinasamba. After all, wala namang kapistahan. After all, mali din commandments, major commandments nila. So, anong worry ng Roman Catholic? So, they were able to establish that on the earlier part. Well, wala. Nangyari, captured market din nila, kumbaga. Kanila din yan eh. Wala kang, doon din ang bagsak mo. Mali din. Kristo din. Kay Satanas din. O di ba, narinig nyo, kay Satanas din. Kasi di man to kay Aba. Kapag hindi kay Aba, di kay Satanas. Mayroon pa bang iba? Di mo kalaban ni Aba? Si Satanas. O di, kung ang pagsamba hindi kay Aba, kay Satanas yun. Di, iniba lang yung pamamaraan pa. Kristo lang, may ganun, misa-misa, ano pa dyan. Pero hindi yan kay Aba. So kapag hindi kay Aba, kay Satanas, period. Dalawa lang naman yun. Sa kay Aba Hawa ka o kay Satanas ka. Magalit ka sa akin, pero vocally sabihin ko sa'yo, yan po yun. Kapag hindi kay Aba, kay Satanas, period. Okay? Ano pa? The made reading Hebrew Aramaic text illegal for centuries. Nagkaroon na nga ng Aramaic, wala na yung Paleo-Hebrew, illegal pa rin kasi ang Aramaic or iba pang mga Hebrew writings na modern Hebrew, mayroon pang mga Yahawa doon. O di ba? So ayaw nila, masakit sa tainga nila. Kaya gusto niya talaga baguhin, ipagbabawal. This effectively erased Hebrew scripture access in Europe during those times. Okay? So mga kapatid, yan lang po ang gusto nating pag-usapan, i-share sa araw ng Sabat na ito. Atin pong binakasan, tinundukan, inilatag po natin kung sino at kung ano ang Roman Catholic Church sa pamagitan ng mga canon law, sa pamagitan ng councils, at kung paano nila hinigpitan, pinahirapan, at paano nila sistematikong ginagawa ng paraan upang ang pagkakailangan ni Abba Yahweh, ang mga piniling lahi ni Abba Yahweh, ang kanilang pagsamba, ang kanilang kapistahan, ang kanilang covenant, ang kanilang pagsunod. Pero ganun pa man mga kapatid, dahil tayo ay tinawag ni Abba Yahweh at nakinig tayo sa pagtawag niya sa atin sa kapanan ngayon, tayo ay nagsamba sa Kanya, kinilala natin Siya. Wala po tayong worry mga kapatid. Manatili po tayo sa kanlungan ni Abba Yahweh. Tayo lang po ay maging tapat sa covenant. Yung mga nagawang kanon noon na ipinapatupad at ginigipit ang ating mga ninuno, hindi na po nila yan magagawa natin sa atin sa kapanahunan ngayon mga kapatid. Lagi po nating tandaan, si Abba Yahweh ay hindi po tayo pababayaan. Marami tayong mabasa sa kasaysayan kung paano ipinagtanggol, kung paano pinagpala, kung paano minahal ni Abba Yahweh ang ating mga ninuno kapag sila po ay masunurin lamang. Sa ating mga kapatid dito sa kingdom, bigyan niyo po ng pagkakataon na isipin ng maayos at husto na kung ano man ang mga ipinapatupad natin dito sa kingdom sa pamagitan ng kahanin,
dahil hindi po ito sinasabi o ginagawa para sa interes ng maghanin, kundi ito po ay sa interes at kapurihan ni Abay Hawa. Huwag niyo pong bigyan ng malisya, it is for the interest, para po kay Abay Hawa, kaya po tayo nandito. At dahil ito po para kay Abay Hawa, sana maluwag po sa atin ang pagsunod sa lahat ng bagay. At ito po ay ikakalugod ni Abay Hawa. Ang kapangyarihan niya ay manatili sa atin. Ang pagmamahal niya ay manatili sa atin. Ganon din, ang kapangyarihan ng kasamaan ay hindi po magtagumpay laban sa atin. Maraming salamat po sa ating lahat. At happy Holy Sabbath. Be blessed sa ating lahat. Shalom. Maraming salamat po. Thank you so much.